Ito ba ay nagpapakita ng dahilan na hindi na sila nirerespeto ng ilan natin mga kababayan sa administrasyong ito dahil sa nangyaring corruption na hindi na nila kaya pang ibalik pa ang tiwala ng tao sa kanilang pagpapatakbo na kahit anong gawin nilang pagpapakita ng pagtulong ay hindi na sila pinaniniwalaan. Ito ang resulta ng mali nilang ginawa sa nakaraan na sa halip ang problema ng bansa ang kanilang pinagtutuunan ng pansin ay nauwi sa pamumulitika, korupsyon at batas na hindi nagiging patas. Na ito ang nakikita nilang dahilan kung bakit naglalabas sila ng galit na nararamdaman. Sa mga politikong ito na nasa gobyerno, eto panoorin nyo. Duterte! Duterte! Kaya dali sila nga, binarinig mo sila. Spain naman. Jawa mo ko taon tana! Sa kakoy mo kaping, para nga na makita na. Kaping, lupan ng mga yawa! Patay na nga. Ayaw, part. Ano yan? Pintiho na eh. Kung titingnan mo si Marcos, parang siya naniniwala doon sa kasinungaling na sinasabi niya eh. Alam mo yung may mga kasiraan ng ulo talaga na pagka chinek mo yung kahit mag-lie detector test, lalabas talaga na parang totoo yung sinasabi, hindi nagbabago yung pulso. Kasi sanay, ano? na ano na niya eh. Parang na-master na niya na naipasok na niya sa isip niya, naniwala na siya na lahat ng sinasabi niya totoo. Ang buong mundo, may sarili siyang mundo. Meron siyang sariling universe na yun ang totoo. Naniniwala ako doon sa sinabi niya. Hindi talaga siya pangulo ng kanyang pamilya. Hindi siya leader ng kanyang pamilya. Hindi siya ang padre ng pamilya. Ilang taon na? Since 2022, 23, 24, 25. Ngayon, 26 na. 5 taon na. Pinakita niya, pinabayaan niya yung buong pamilya niya na babuyin ng ating pamahalaan. Na babuyin ng ating lipunan. Pinsan niya, Speaker of the House, ano pinagagawa? Maglolokohan pa ba tayo na wala silang kinalaman doon? Saldico lang? Paano gagalaw si Saldico? Saldico was a nobody. Sino naglagay dyan para maging Appropriations Committee Chair? At sasabihin nila walang kinalaman ng kanyang pinsan? At palagay mo gagalaw yung pinsan na yun? Kaya naging speaker yan kasi pinsan siya ng presidente. Tapos ano pa? Palagay ko, hindi naman sikreto na kung pagtatabihin mo yung mag-asawa, si Marcos at ang kanyang asawang si Lisa, alam naman na natin kung sinong nakapantalon dyan. Mukhang iba nagpapatakbo. At kahit sa usapan sa loob ng gobyerno, taluhin mo na ang presidente, wag lang yung misis. Dahil yung si misis ang nakakaalam. Si misis ang medyo may utak dyan. Siya ang nagpapatakbo at kung siya ang utak dyan, ibig sabihin, alam niya rin lahat ng nangyayari na yan. Kaya nga parang may away pa yung magpinsan eh. Ang mag-aaway, hindi pala. Parang ang may away, hindi yung magpinsan, ngunit yung asawa at yung pinsan. Anong pinagawayan nila? Sino yung mas mangungurakot sa atin? Sino yung mas makikinabang? Mukhang yun ang pinag-awayan nila.
Kaya totoo yung sinasabi niya na hindi siya ang pangulo ng kanyang pamilya. Dahil wala siyang lideratong pinakita, pinabayaan niya na mag-rampage yung kanyang pamilya na ikinasira ng ating lipunan, ng ating pamamahala, ng ating gobyerno. Parati niya sinasabing, may 20 pesos na bigas. Nakapagbigay kami ng lahat ganito. Ilan po ang populasyon ng Pilipinas? 117 million at least. Ilan yung nabigyan mo ng 20 bigas? Baka mamaya meron ka lang 20. dyan, naglabas ka ng isang truck ng bigas na tig 20 pesos per kilo. Nilabas mo para lang masabi mo na, nagbenta kami ng tig 20 pesos na bigas. Isang lugar lang, no? Tapos naglabas ka, sabi nila, 800 na kadiwa. 800 na kadiwa to service 117 million na Pilipino. Talagang ayan ang budol. Yung parang lang, magpakita mo lang na masabi mo lang na, hindi, kahit i-fact check niya, may ginawa kami. Pero akma ba yun? Sustainable ba yun? Totoo bang serbisyo yun? Ang problema, hindi. Budol na naman yan.